Hello guys, my name is Mac. For today's video, meron tayong isi-setup na router. Ang brand niya ay Xiaomi. Ang model niya ay EX1500. So, na yun, intro muna tayo. So, na yun, ang unang requirements natin is cellphone. Ayan. Pangalawa, internet service provider or ayan, ISP. Ayan, may LAN ako from ISP. Maabot to ng 900 Mbps or 800. Ayan, ganun. Ayan. So, yun lang. So, na yun, open muna natin to. Bago pa kasi to. Ayan. Ayan. Tagay natin yung unit. Ayan. Tabi natin. Ayan. Kunin natin adapter na 12 volts and 1 ampere. So, itong karton na to is itabi natin. Dito tayo sa unit. Ayan, at antena. Ganyan. Ganyan siya. Ayan, ganyan. So, ayan. Dynamo transmission system and internet. Ayan. Sura yan. So, meron siyang mesh button. Ayan. Kung may mesh ka, pindutin mo to, automatic nag-prepare yung isang mesh. May mesh si Xiaomi. Ayan. At wala siyang one port. Bakit walang one port? Kasi itong ports na ito ay auto sensing na to eh. Tingin ko eh. Kasi walang one port eh. 1, 2, 3, 4 lang eh. Tingin ko naka-auto sensing na to. That's yung reset button. So, ayan, likod. Tayong butas. Pwede i-wall. Ayan. So, saksak natin yung power adapter. Ayan, sasak natin sa outlet. Ayan. Naka-universal naman ako. Ayan. Then, ito. Ayan, yung bilog na to is i-insert natin to. Itong yan, ito. Papasok natin dito. So, after pagsaksak, under na yan. Ayan. Nag-amber color, ayan, system. Antayin natin siya mag-blue. Ayan, ganyan lang natin. Patungan. Ayan, layo natin konti. Ayan. Nagbubot pa yan pag ganyan. Ayan, patay natin ilaw. So, after mag-boot yan, atayin natin siya. Matapos mag-boot. After nyan, ayan, nag-blue na siya. So, means okay na yan. Then, itong LAN cable na ito, ayan, kita mo. Sasaksak natin kahit saan na port. Kasi auto sensing kasi ito eh. So, sa akin, kahit sa 3 na. Itong kagandahan sa router na ito, auto sensing. Ayan. At ito umilaw tong kulay orange, then mag-blue rin dapat yan. So, wait na natin. Ano pa, binabasa pa yan eh. Ayan. So, na yun, dito tayo sa tablet. Ayan. Na yun, punta ka sa Wi-Fi. Ayan. Connect ka sa RD
12 minute 1986. Yan, depende sa dulo kasi depende sa serial number siguro o MAC address. Pwede yun. So antayin natin. Tapos internet may not available. Connect only this time. And do not make sure i-download nyo yung sa Google Play yung Mi Home, then dapat nakapag sign up ka na or sign in na. Kung may account na kayo, sign in nyo na. So akin meron na. Ayan, meron na siya. Ayan, lumabas ang ganyan. Kita nyo? Ayan, lumabas. Discover devices. Add natin. So ayan, lalabas na siya. Setup router. Ayan, setup router. Ayan, lalabas. Pwede siya bilang ano siya, mesh. Wala mang existing mesh naka on. So yun, so gawin natin as main router. So pindutin natin yung continue. So antayin natin. Pag ganun parang uulitin, pindot. Ayan, ayan, detect na yung internet pag ganyan. So wifi name, so papalitan ko is pangalan ko syempre. Mac na lang. Tapos yung password is bahala na kayo at sa pangalan. Tsaka 128 lang, 120 ko yan. Ganyan sa akin. Example password ko yan. Pwede nyo ibukod yung administrator password. I-uncheck nyo yan. Then lagyan nyo yung administrator password na bukod sa login. Yan. Sa web dashboard or GUI or server, di ko alam, basta ganun. Sa akin isa-same ko na lang naman yan. Kasi ito naman sa baba is for update. Hindi ko i-update yung router. Yan, i-uncheck ko lang yan. Then next, so antayin natin siya mag setting up. Please wait daw. Then sa router naman, antayin o, nagdalawang ilaw na siya after mo mag-setup. Ayan. So, ayan. I-screenshot nyo na para after nyo mag-setup ng pangalan at password. Para hindi nyo makalimutan. Then, sa Wi-Fi pala is naka-combine dual band is meaning is band steering. So, yan. Pag ganyan, punta ka sa connect to Wi-Fi. Then, antayin mo sumakop yung name na Mac. Ayan, Mac, kita mo Mac. Ayan, Mac. Ay, ba't KMC? Mac. Lalagyan ko yung password is nilagay ko kanina. Ayan. Then connect. After niyang connect, may internet na yan. So back tayo para bumalik tayo sa app. So naglo-loading. Then nakalagay pairable Mac. Ayan, then per router, pindutin mo. Ayan, naglo-loading. Ayan, naglo-loading siya. Ayan. Deepset a room sa akin. Wi-Fi na lang o kaya mag-create a new room ka kasi kung baguhan ka pa lang. Yun. Sa akin meron na is Wi-Fi. Yun lang. Tapos yung pangalan ng router mo is anong ipapangalan mo sa kanya. Ayan. Sa akin Mac na lang. Pwede na yan. Next. Then ayan na yung parang dashboard na sa apps naman niya. Sa apps yan sa apps. Ayan. Then ayan. Isa-isahin natin. Tignan natin yung network settings. Yan. Pwede siyang paghiwalayin ang 5 GHz and 2.4 GHz. Ayan. Sa advanced Wi-Fi settings is ito lang meron siya. Kulang. Wala siyang 5 GHz. Ayan. Then sa internet connection mode, may siyang switch mode. Yan, pwede sa broadband internet connection.
Meron siyang static IP internet connection, meron siyang access point, yan, and meron siyang wireless repeater. So cancel natin. At sa one port selection is, ayan, kita nyo, sa 3 ako nagsaksak. Auto sensing siya. Pwede may i-manual, pero pipiliin mo yung port na na fix. I mean, halimbawa port yung gusto mo, yun lang. Parang ganito. Pipili kang kung anong gusto mong one port. Ayan, nakita nyo, pili ka. Ayan. Para sa akin, okay yung automatic. O kaya pwede yung manual, depende. Pag nasira yung port 3 mo or port 1, pwede siya i-transfer. Yan ang kagandahan niya. Dito sa ibang router, lagi one port. Pag nasira, access point ka na. Yan install nun. Ito yun ang kagandahan. Tapos meron siyang one network information. Yan ang IP address mo. Ayan. So, para sa akin, for testing, recommended ko yung paghiwalayin. Kasi para kahit malayo ako at nasaga pa yung 5 GHz, pag-connect pa rin ako. So sa akin, paghiwalayin. Kung gusto nyo automatic, auto sensing din yung wifi, halimbawa cellphone mo is 2.4, automatic 2.4 yun sa malapit, halimbawa sa 5 GHz. Pag malapit ka sa router, yan, tulad sana malapit sa harap ko, naging 5 GHz, o kaya sa loob ng bahay, basta yung router mo nasa ganito, yeah, 5 GHz pa yan. Pag lumayo ka, nagiging 2.4 GHz siya. Auto sensing yun. Pag lumapit, nagiging 5 GHz. Yun ang yung kagandahan sa kanya. Parang mesh ang kalabasan. Para sa akin, mas gusto ko yung paghiwalay. Yan. Uncheck natin yung multi-band steering. Ayan, patayin natin. Yan, magiging dalawa yan. May siya 2.4 GHz Wi-Fi, then 5 GHz na Wi-Fi. So sa akin, lagay natin sa dulo na 2.4 para alams natin. 2.4G. Then sa 5G. Ayan. Dash 5G. Ayan. Then okay. Then nakalagay, this change will restart Wi-Fi and cause all connected devices to temporarily disconnect from the Wi-Fi network. So ayan, tsura niya. Ayan, pindutin natin yung okay after mo mag-setup ng pangalan at password. At sa 2.4 and 5 GHz. Then okay, okay. Okay, setup successful. Then pupunta tayo sa Wi-Fi settings niya. So babalik tayo sa settings niya, Wi-Fi. Ayan. So mawawala yung Mac na yan. Ayan. Antayin natin. So wala pa. Turn off Wi-Fi, then turn on again. Then so ayun, lumabas yung 2.4 and 5 GHz na Mac. So connect tayo sa 2.4. Ang gamit kong tablet is Samsung A9 na supported niya lang is 5 GHz and 2.4 GHz, not Wi-Fi 6 to Ayan. Mamaya gagamit tayo ng cellphone na Wi-Fi 6. Meron naman ako dito. Anong pinakaiba ng speed? So ayan. Unahin natin yung 2.4 GHz. Kasi mas marami kasing 2.4 sa 9 sa area namin. Yan, 2.4. Speed test lang tayo. Yan. Ayan ang bigay niya. Yan, yung max speed ko dito is 900 Mbps to. Ayan, yan ang 2.4. Ito 3 times speed test tayo sa 2.4 Ayan, malapit na malapit yan Ayan. Dalawang beses na yan. Ayan ang kuha niya. Ayan.
pangatlo. So tapos na sa Wi-Fi. Ayan. Then connect tayo sa 5 GHz. Ayan, nakakonect na tayo. Kita nyo naman. Then done. Then slide up. Then ulitin natin yung speed test. Baka ano lang. Ayan, speed test 5 GHz. Ayan, umabot siya ng 281. Up yung upload, umabot na 300. Yan, isa pa. Pangalawa. Yan, umabot na siya ng 300. Ayan. 300 siya. Pangatlo. Ayan. Yan nakuha niya eh. So, yun ang speed test na 2.4 and 5 GHz. Yan. And tabihin natin to. So, try natin yung na may Wi-Fi 6 na phone. Yeah, wait lang. So, na yun, try natin yung 2.4 GHz. Zoom natin. Ang 2.4 GHz is Wi-Fi 4 lang talaga siya. Ayan, kita nyo. Ayan, try natin speed test. Wi-Fi 4 talaga yan. Ang pala niya 80 plus. Yun ang kinaya niya. Pangalawang test. Ayan, 80 plus lang talaga. Ayan, pangalawa. Third test. Ayan. Ayan, 80 plus talaga siya. Ayan talagang kuha niya. So, try natin 5 GHz. Settings, Wi-Fi. Then, connect tayo sa Mac 5 GHz na Wi-Fi 6. Ayan, kita nyo naman. Then, speed test na 5 GHz na Wi-Fi 6. Yan, 300 plus lang talaga siya. Parang sakto lang para sa akin. Hindi siya sobrang bilis. Normal lang. Ayan. Ayan, naka Wi-Fi 6 ha. Kita nyo sa status bar ko. Lapit natin. Ayun o, may 6 sa baba na may Wi-Fi icon. Ayan, test again tayo. Same server pa rin tayo. Ayan, ito yung sa ano, sa Xiaomi ah. So ayan, test again. Ayan, last test na to. So ayan ang talaga kinaya niya. So ayun lang kuha niya. 300 plus na lang talaga siya. So ito yung speed test ng Wi-Fi 6 at sa tablet ko is 5 GHz lang. Yun ang pagkaiba nila. Yan. So tignan natin yung other features niya. Balik tayo sa app. Ayan. Apps kasi ito eh.
Ayan, timer restart. Ayan, time restart. Pwede schedule to i-restart yung router mo. Ayan. Manage password sa administrator to. Restart router. Kung yung bunod sa saksakan, pwede yung i-remote. Ayun, pag in-okay mo, mag-restart yan. Upgrade assistant. Ayan. Wala siyang system update. Latest kasi to. Kakabili ko lang to kanina. Kahapon. Restore router to factory reset. Pag in-okay mo yan, is mag-reset yung router. Pang remote na rin. LED indicators control. Ayan, may time siya para mag-ilaw to. And pwede nyo patayin talagang tuluyan. Pag pinindot ko yung indicator switch, mamatayan. Kita nyo, pansinin nyo Then okay. Then okay. Ayun, namatay. Kita nyo, namatay. Kung gusto nyo naka-on, okay lang. I-on nyo lang yan. Ilan na ulit. So, yun lang. Tapos may siyang IPTV feature nila. Ito kailangan ko rin ito Yan, kailangan ko rin yan. Nawala. So, ayan. May siyang QoS speed limit. Pwede kang mag-QoS limit. Buksan natin. Tingnan natin. Pagkaiba. Ilalagay mo kung ilang bandwidth ng internet mo. Tapos saka ka bandwidth control. So, sa akin ay 100 Mbps to Ayan. Then, okay. Then, lalabas yung Ayan. Guest Wi-Fi. Pwede i-name yung guest Wi-Fi. And, ayan, nakalagay dito. So, ayan. Pwede mo i-set yes. Pwede sa i-prioritize sa gaming. Pwede sa i-prioritize sa video streaming. Pwede i-prioritize sa mga browsing. So, ayan. Sa automatic na lang muna yan. So, ayan. Yan ang QoS niya. Ayan. Pag mo yan. Ayan. Yan ang meron sa kanya. Kasi dito sa niya, medyo kulang-kulang pan talaga to. Ayan. Sa Wi-Fi optimization, ayan, meron siya. Nagsisearch ng channel, auto-transfer siya sa pinakamagandang channel. Kasi yung channel is pag na-consistent dyan, posibilidad humina yung signal natin. Ayan. So, ayun. Loading na. Kasi ganun lang niya. May siyang set timer to disable Wi-Fi. May siyang timer. Ayan, at timer ka. Ayan, pwede siya i-set para, alas 12. Pwede mo i-set ng 12:35. Automatic mawala yung Wi-Fi. Tapos kung isi-set mo sa enable alas 6 ng umaga, automatic mag-on yung Wi-Fi mo sa alas 6 ng umaga. Wi-Fi hindi router Wi-Fi mismo niya. May siyang guest Wi-Fi. So, ayan. Pag inon natin, ayan lang. Band steering siya. So, yun. Nawala. Then, anti-hacking protection. Yan, meron siya. WPS. Ayan. Hindi ko makailangan yan. Sa mesh lang useful to tingin ko. Ayan. Kita nyo? Pwede siya i-add yung mesh. Pag may mesh ka. May mesh man talaga ako ng Xiaomi. Pero wala pa ako oras pag unboxing. Nabuksan ko na siya pero hindi ko masyado na-test. I-unbox ko rin ulit yan sa next video or bahala na. Ayan. So, yun lang ang features ng Xiaomi EX1500. Yan. And sa next video, sa web page na tayo magkalikot ng paano magpalit ng password. Ayan, pwede paano palitan yung LAN
IP, yung advanced settings na yan. So ito sa apps is basic settings lang to. Ayan. Paano magpalit? So ganyan na pagbukas mo yung application na yan ni Xiaomi sa phone mo or tablet or iPhone ba yan. So open mo to. Yan. Then kung magpapalit ka ng pangalan at password, punta ka sa yan, may nilabas siyang wireless internet, pindutin mo tong wifi settings. Pag pindot mo na yan, ayan, lalabas na yan pangalan sa 2.4 and 5 GHz. Dito ka na magpalit ng password. Ayan, pangalan, password, pangalan, 5G, at password. Then, okay na yun. Nakapagpalit ka na. Tapos, i-connect mo na ulit yung sa mga devices mo. Ayan. So, ito lang. Huwag kalimutan mag-subscribe and click benefit notification bell. Pag may new video ko, ma-notify ko kayo. So ito lang yung paano i-set up sa True app ni Xiaomi EX1500 True phone. So ito lang. Bye bye.